Nakakaano yung, ay, ihaw ng marshmallow. Diba? Parang mga bata lang. Tintik, oh. Parang mga bata silang magkakainan. Namiss nila ng mga matatanda. Namiss ng mga matatanda. Super corn. Ganda talaga ng mga bamboo na to. Diba? Ito yung pinggan. Oh, ang ganda. Kala mo hindi mga plastic. Ay, mga plastic na mga retukada. May mga magaganda na pala. Bitter. May pinaghuhugutan sa mga plastic. Yan. Pag nabuboring ang isang tao, ganito ang ginagawa daw. Si Chino at saka si Dash, takot sa apoy. Ano? Picnic. Gusto kong ipa-experience sa kanila kasi nga lang, natatakot sila sa apoy. Kawawa yung mga ibon sa taas ng kahoy. Kasi mga tulog na sila, naanuhan sila ng usok. Tataka sila bakit may apoy. Kawawa naman. Akala nila siguro silang pinapausukan. Naboboard lang yung si Mayora. Ang ganda ng apoy tingnan. Kaso nga lang, napakadelikado talaga yun. Init eh. Kanina, tahol ng tahol si Chino at saka si Dash. Nagtataka sila. Ayan po, tapos na ang kanilang kainan. Wala na akong chance makapag-video kasi ang dami ko ng trabaho. Para akong tornado. Ayan, ang daming natirang mga sweets. Kala mo kung sino mga matatakaw. Tumitikim lang din naman. Ayan, puro takaw. Ano bang tawag dyan? Takaw tingin. Yan. Ganon lang sila. Kaya ako ang nananaba dahil ako ang kain ng kain kahit dyan ako busy. Kain ako talaga ang kawawa. Ito, may kwento ako dito mamaya. Ayan. Umpisa nang magligpit ang iyong lola. At inabot na tayo. Ewan ko kung anong oras na ito. Madaling araw na yata yun. Kaya puyat time tayo ngayon. Ito, may kwento dito. Kaya hindi ito nabawasan. Kasi si Mayora, si maganda kong amo, gumawa nito, tapos alam niyo naman na mahirap kasi ito gawin, yung ihahalo para maging malapot. Di ko alam anong pangalan nito, basta Arabic sweets to. Kailangan mong haluin na hanggang maging sticky siya. Ang hirap niyang ihalo kasi malagkit masyado. And hindi siya nag-gloves. Ngayon, nag-chika ako, i-chika ko siya. Kaya kayo may mga fake na kuko, mag-iingat po tayo. Kasi, nung pagkatapos na namin, tapos na ang lahat. Diba? May party nga. Tapos, ready na, nagpapahinga nga siya ng kaunti kasi nag-aantay na lang ng kanyang bisita. Nung nagligpit na kami, may nahanap ako na dalawang kuko. Ang kuko. Naglagay kasi siya ng fake na kuko.
Ngayon, hindi siya nag-gloves. Eh, tinanong ko siya kung, sabi ko sa kanya, tingnan mo nga yung kuko mo kung may nabawas. Ay bigla siyang nagulat at kulang daw ng 2. Yung isa lang ang nahanap namin. Yung isa, hindi niya mahanap. Kaya, hindi, hindi niya ito pinakain. Hindi niya isinerve kasi baka daw nadadyan yung kuko na isa na ihalo. Aray, ang dami kong tawa. Natanggal yung pagod ko ng konti. Sa kakatawa dahil sa kuko na yun. Kaya kayo may mga fake na kuko ha, mag-iingat talaga kayo dyan. Lalo na pag magluluto. Siya naman galit na galit. Pati yung asawa niya naghanap na kung saan napunta yung kuko na isa. Eh, wala kaming nahanap eh. Kaya inaano niya na dito, baka dito daw nahalo. Kaya hindi na niya, hindi na tuloy na ipakain, hindi na na-serve. Kaya sayang lang. Kaya ganyan siya, ganon ang kwento, no? Nililibak yung amo. Ayun lang ang kwento ko. Ganon lang talaga. Kaya mag-iingat kayo sa may mga fake ha. Yung may mga fake na kilay, baka maputulan dyan sa hangin. Kaya ingat-ingat lang din. Dito muna natin tatapusin ang ating mga chismisan at kwento-kwento ng buhay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga ina-upload na mga kwento-kwento. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.